Hello guys! So in this vlog, isi-share ko naman sa inyo kung ano yung mga na-experience ko at ano yung mga side effects sa akin ng COVID-19 vaccine. So today, March 23, 2021, nabakunahan kami ng AstraZeneca sa Ospital ng Maynila. Ang medyo nararamdaman ko ngayon is mild pain dun sa injection site. So medyo masakit yung etong braso ko. Medyo masakit siya na mabigat, pero kaya naman, tolerated naman. And expected naman yun kasi it's a sign na may epekto yung vaccine sa akin. So, itong vlog na to is very useful, I think, lalo na sa mga kakilala ninyo or even kayo mismo na undecided kung magpapavaccine ba sila. Kasi marami din akong kakilala na ayaw nila magpa-vaccine kasi nga natatakot sila na ang daming mga balita na sobra yung mga side effects. Pero iilan lang naman yun compared sa mga numbers ng mga nabakunahan na. And ang goal naman natin, bakit tayo nagba-vaccine is first para magkaroon tayo ng herd immunity or yun yung tinatawag na kapag nabakunahan na yung karamihan sa atin, less chances na yung na ma-infect yung mga hindi nabakunahan. And second, ang goal natin is para hindi tayo magkaroon ng severe na infection kapag na-infect tayo ng COVID. Kung ma-infect man tayo in the future, pero wag naman sana. Pero very helpful talaga guys na magpabakuna kasi yun nga, may iwasan natin yung severe infection ng COVID-19. So, i-share nyo to sa mga kakilala nyo and I hope kayo mismo na undecided ay maliwanagan and matulungan na ma-encourage na magpa-vaccine dahil i-share ko sa inyo yung mga side effects sa atin. At iba-iba naman to eh. Iba-iba naman yung side effects sa atin. So, hopefully na sa akin hindi ganon ka severe or hindi naman ganon kalala yung magiging side effects sa akin. So, i-update ko kayo ulit mamaya kung ano yung mga nararamdaman ko pa, kung magkakalagnat man ako or mapanghinaan ako sa katawan ko or kung ano pa man. So, abangan nyo guys. Hindi na pala ako nakapag-vlog kanina sa hospital kasi hindi ko naman in-expect na iba-vlog ko to. Pero sana maging useful ito sa inyo. So, dahil nakakagutom, magpabakuna. Hindi ko alam kung side effect ba siya ng bakuna o talagang ako lang to. Pero, dahil nagutom kami ng karoon ko, ayaw niya magpakita sa vlog. Ako na lang kakain. Nag-order kami sa McDo. Salamat sa McDo and sa Foodpanda. And salamat po sa nag-provide ng masarap na dinner na to. So, kain tayo! So, just an update. It's 10 p.m. And ilang hours na ba yun? Wala, hindi ko alam. Basta alas 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry, may na ako sa math. So, 7 hours na after ng vaccination ko. And wala naman akong nararamdamang kakaiba. Hindi naman ako nilalagnat. Pero, medyo masakit pa rin yung dito sa injection site ko and medyo mabigat, parang nangangalay. Pero aside from that, fortunately, wala naman akong ibang nararamdaman. So, few minutes or hours after this, matutulog na ako and update ko ulit kayo if ever meron man akong mararamdaman. In the morning and nagising po ako na sobra akong nilalamig, nanginginig po ako
So, chinik ko, ang init ko. Hindi na ako nag-take ng temperature pero nalagnat po ako. And, uminom na po ako ng paracetamol. Hopefully, mamaya bumaba yung lamig natin. So, pinatay ko na din yung aircon kasi sobrang nilalamig talaga. Naka-jacket na po ako tapos nakakumot. So, I hope guys na hindi kayo matakot na nilagnat ako at nag-chills ako kasi part siya ng mga reported na side effects talaga. And hopefully, mamaya gumanda na yung pakiramdam natin. Hello guys, so it's 6 o'clock in the morning and medyo nakakaramdam na ako ng pagbibigat ng katawan or body malaise. So, yung feeling na para kang may trangkaso na bagsak yung katawan mo. So, yun yung nararamdaman ko. Meron akong fever pa din, kaunti. And, masakit yung injection site. Pag nababangga, hindi nga ako makatagilid dito sa kaliwa kasi masakit. And medyo nahirapan ako makatulog ngayong gabi. Gising ako ng gising. Nauhaw ako, tapos nagising ako na nilalamig, mga ganun. Don't you worry guys, I hope na mamaya mas gumanda na yung pakiramdam natin and makapag-vlog na ako ng mas malakas yung boses. Yan lang. So, good morning! Hi guys, so I'm cooking my breakfast. So, ano ang breakfast ko? Walang kamatayang noodles. So, let's eat and hopefully ito ang magbigay ng lakas natin ngayong araw. At kumain ako pero hindi ko naubos. Sama ng pakiramdam ko. Pero, ayan, nakahiga na ako ulit kasi hindi ko kaya na umupo. Ang bigat talaga sa pakiramdam. So, higa muna ako. Papakiramdaman ko ulit yung sarili ko. Iniinom na din ako ng paracetamol para hindi na to tumagal. Nakatulog ako. So, alas 10 na, kagigising ko lang ulit. Mas okay na yung pakiramdam ko kasi pinagpawisan na ako. Di ba yung feeling na parang yung sobrang init mo tapos bigla kang pinagpawisan. Ganun yung feeling. Ang sarap na feeling. And feeling ko medyo okay na ako. Sana magtuloy-tuloy na siya para hindi na ako nakahiga lang dito sa kama ko. And, kain tayo ng lunch mamaya. Ayan, pinagpapawisan na ako. Yan, ang sarap sa feeling. So, kailangan lang pala talaga siyang itulog at kailangan lang pagpawisan ka para lumabas yung init. So, medyo okay na tayo. Okay. So, update ko ulit kayo mamaya kung ano pa yung mga mararamdaman ko. So ngayon, bibili muna ako ng pagkain ko sa baba.
Kasi doon ako kumakain sa baba kay nanay. Time check, 12:30 na ng hapon. Hindi pa tayo nakakakain. As of now, medyo nilalagnat ako. Masama talaga yung pakiramdam ko. So, kakain muna tayo, tapos iinom tayo ng gamot. Ang hirap pala mag-vlog, no? Pag masama yung pakiramdam. Sorry talaga kung di quality tong vlog ko. Pero, I hope na sa mga napapanood nyo, sa mga nasa-share ko sa inyo, maliwanagan kayo that really, it is normal, it is expected, and kailangan lang ng supportive treatment para makayanan tong mga side ko. So, kung meron kayong mga tanong, pwede niyong ilagay dyan sa comment box. Tapos, susubukan kong sagutin kung kaya ko. So, let's eat and hopefully, mawala ulit yung lagnat natin and mas maging malakas na tayo mamaya. So, it's 3:30 ng hapon. Nilalagnat pa din ako. Balik-balik yung lagnat ko and hindi pinagpapawisan ako, which is nakakatulong. So, medyo masakit din yung ulo ko. Consistently, yung nararamdaman ko na lang is bigat ng katawan and medyo konting sinat. But aside from that, wala na. And much better na ako, nakakayanan ko ng tumayo. And actually, nakakanood na ako ng Good Doctor. So, favorite ko kasing series yun. So, nakakanood na ako, which means okay, medyo okay na ako. So, yan lang. And, update ko ulit kayo kung anong mangyayari. And kung, hindi ko rin alam kung kailan ba ito matatapos yung pag-update ko na to eh. Pero sana wala na akong maramdaman para matapos na tong vlog na to. Kasi, ang hirap pala na mag-vlog na may sakit ka. Hindi ka na nga maganda sa camera. Tapos, yun, ang hirap pa ang hirap gumalaw, ang hirap magsalita. So, sana bukas tapos na tong lagnat na to at yung bigat ng katawan. Fighting! Hello guys! So, this would be the last part of this vlog. Thank you sa pagtsatsaga sa pangit kong mukha. Thank you dahil nanood kayo and nalaman ninyo kung ano talaga yung side effects ng COVID vaccine. So, magaling na ako, wala na akong symptoms, halata naman sa mukha ko, 'di ba? So, I just want to remind you guys that all of my symptoms are normal. It is expected and part talaga siya ng side effects ng vaccine. So, hindi lang ako yung nakaramdam nito. Most of us na mga nagpa-vaccine, nakaramdam din ng fever, ng chills, ng body malaise. And hindi nyo dapat katakutan na nakakaramdam kayo ng ganon after vaccination. Kasi nga, normal lang siya, in part siya. Especially with this brand na AstraZeneca. Marami daw talaga tong side effects compared sa ibang vaccine. So, huwag kayong kabahan, huwag kayong matakot, huwag na kayong magdalawang isip na magpa-vaccine kasi talagang helpful siya para sa ating lahat at hindi lang sa sarili natin but for those people na nakapaligid sa atin. So, I encourage you guys na kapag available na yung vaccine, magpa-vaccine na kayo kaagad. And these symptoms na mararanasan nyo, gamutin nyo lang to with paracetamol, madaming fluids, and pahinga. And make sure na after nyo ma-vaccine ay mag-allot kayo ng at least 1 day na pahinga kasi kailangan talaga ng katawan nyo yun. And also, kailangan din ng second dose after this first dose ng vaccine kasi yung first dose na to will not confer full immunity against COVID-19. So, kailangan na magkaroon din ng second dose para talagang makuha natin yung complete protection na binibigay nitong vaccine. Second dose namin would be on May 18. So, mga roughly 2 months pa bago yung second dose. So, yun lang guys. I hope that
you are enlightened and you are encouraged. And please subscribe to my channel and share this sa mga kakilala niyo pa.